Mas malamig sa nagyayelong baso ng beer. Chillax Radio. Steady lang ang usapan. Wasak ang tugtugan. Huling araw po ng buwan ng Enero na tayo sa 2015, ano? Mabilis, Diyos ko mga kapatid. Welcome po sa isa na namang kabanata ng pinakaswabing 2 oras sa Hip Hop Away. Dito po ang Chillax Radio. Samahan niyo po kami dito sa Radyo 5 92.3 News FM hanggang alas 11 ng gabi. Kaya po na nabanggit namin kanina, ito po ay ang huling araw ng buwan ng Enero. Sanayin ang sarili. 2015. Ako po si Lord De Vera. Kasama po natin si DJ J. Yes, Professor. Ay, J. excuse me. Sorry. Excuse me. Ng College of St. Benil. Magandang gabi sa iyo, Professor Gapasin. Magandang gabi na. Kamusta na ba mga tinuturuan mong mga... Naman sila. At syempre, kasama po natin ang nagsimula ng mag-shooting ng kanyang bagong pelikula, mga kapatid. Direk Jim Libiran. Magandang gabi, Direk Jim. Aha. Ano kaya pakiramdam ng nagbabalik ulit sa likod ng camera? Hindi ko mapanindigan yung pangalang programa natin, Chillax. Nakaka-stress. Hindi, actually yung excitement. Para kang gago ka, sumakay ka ng roller coaster. Siyempre sisigaw ka. Sabagay. Ito nga lang, at sa roller coaster, matapos ang ilang minuto, tapos na. Ito, hanggang kaya ko hanggang hindi humuhupa yung maganda man o hindi. Teka muna, yung kababa sa pag-shoot, ano ba yung mga nakakatakot dun? Considering, napakarami ng tao para mag-collaborate sa'yo. Artista ka. Sigurado ako, kinuha mong artista naman, more or less, alam ang gagawin niya. Cinematographer, alam ang gagawin niya. Ang assistant director, alam yung gagawin, etc. Anong parte doon ang nakakaba? Parang ganito yan. Ewan ko kung ganun din sa musician, pero pinlano mo na lahat, inisip mo na yung script, kumuha ka na ng magagaling na tao. Pero para kang parang may storm surge ng problema. Mm-hmm. Sabi nga ng professor ko si Bing Lau, si Armando Lau, scriptwriter. Akala raw niya shooting kasi writer siya, nag-direct, di ba? Akala ko shooting, yung pala araw-araw troubleshooting. Aray ko. Yun yung creativity. Ngayong sa independent kasi pag nasa network ka, may tagasagot ng mga problema, diba? Ganun. Director ka lang dito, ikaw yung naganap ng pera, ikaw magkano sulat, gano'n. So, pag wala pa kayong location, yung artista mo maatras, yung mga gano'n, di ba? Lahat ng pwedeng sabit mangyayari. So, kailangan cool ka. At the same time, iniisip mo na yung worst. Di ba? Yun. Para kang sabi nga, ano ba pakiramdam? Para ako naglalakad sa tondo, tapos sa dulo ng kalye, may 50 tao gugulpi sa akin. Ganon. Pero ang sagot mo lang, sige lang. Ganon, di ba? Sige lang. Tapos hindi mo lang, sige. Bakit sige lang? Basta ginusto mo yun Ganun. Sumakay ka na roller coaster Ganun pala yun, At minsan, kunyari, may eksena ka na. Yung taong nasa likod, nung kasamahan ng bida, nagpaalam. Hindi mo kompleto yung eksena kung wala siya. Mga ganyang problema. Ang masaklap, ang number 1 na problema sa independent ito, laging challenge kapag siyempre laging merong may obstacle, di ba? Pag contest, di ba? Yung budget mo maliit. So, parang bumili ka nga ng barko, itong 20 pesos, parang ganun yun. Patakboy may barko. Matindi yan. Anyway mga kapatid, dapat chillax lang po tayo sa gabing ito, Kahit sa stress, si Direk Jim sa ginagawa niyang pelikula. Hindi, happy stress. Happy stress. Si DJ/Professor Gapasi naman, cool na cool lamang sa kanyang mga tinuturuan. At binabati niya ang magagandang security guard na St. Benil. Batiin naman natin yung mami mo, DJ J, Hello po, tita. Na nakikinig sa atin lagi at umaangal. Na mas mahaba raw ang tugtog kaysa sa usapan. Siguro nakinig siya nung mga dati. Oo. Ayun po ay tita. Dapat po, mas chillax po ang mga host. Kita pag may niluto po kayo na masarap na, imbitahin niyo po ako. Yan, oo.
Yan ang pampatanggal ng stress namin dito, pagkain mga kapatid. Kain. At sa oras na ito, may ginunguya po kami, napakasarap. Nako. Na sandwich care of Pepe Cubano. Ito po yung tinatawag na Cuban sandwich. Nako, napakasarap. Ubang sandwich. Meron ba siyang explanation bakit naging... May pelikula tungkol dito. Alam ko yan, chef. diba? Oo. Yung nag-direct ng Iron Man yan, di ba? Si Jon Favreau. At ito yung kwento ng pelikula yun. Sikat na chef siya. Hindi siya, well, successful siya, pero nasira. Binanatan ka ng critic. Isang critic lang. Oh. Yung kamapan siya, ginawa niya, umalis siya ng restaurant, nagsolo siya, food truck. Ang sumikat ng produkto ay Cubanong sandwich. Ito yung kinakain namin ngayon mga tol, ha? Napakasarap. Napakasarap. Napakasimple lang na Mga lesson. kung pinanood yung ano yun. yung chef. Bakit dapat Yung storya nung made na siya tapos bumagsak siya. Oo. Tapos Binitawan niya eh. Oo, tapos nung nakakayaran yung chef ka na ng isang ano eh. So dapat palaki na ng palaki yung restaurant mo eh, di ba? Hindi, babalik ka ulit sa pinanggalingan mo. Basic. Sinimulan mo yung sira-sirang truck, lilinisin mo, tapos kasama niya yung anak niya. Yeah. Yun yung, Ayun pala yun. Yung bonding Alam ko, niya. sasagutin mo, sasabihin mo, dahil maganda yung asawa niya. Yeah. Hindi, kasi inaano ng kaibigan niya. Ang ganda ng kanyang asawa. No, si ano pangalan nun? May Latino yun, nagsalita eh. Ang pelikula po ay Chef. Diba? Chef, o Vergara ba? Apelido? Vergara. Sofia Vergara, o. May tweet ka dati, Sofia Vergara talks like she always has a dick in her mouth. Sinagot niya, why? What's wrong with having a dick in your mouth? Yan, mga kapatid. Yung Dick po, pinsan niya yun. Hindi, si Roderick Paulati po yun. Si Kuya Dick, mga kapatid, ha? Panoorin niyo po yun. Pero yung kwento ng mga chef na nagpo-food truck bigla ay hindi yan kakaiba sa United States. Direct Hindi rin Jim. niya kakaiba sa mga director na bigla nag-i-independent. Yan, tama yan. Oo. Pero parang mas nakita mo yung kaligayahan mo na nagagawa mo yung gusto mo. Tsaka yung sa simplicidad, pagiging payak. Parang ganun yun. Kaya maganda nun. Nag-road trip sila, di ba? Galing Florida, dadalhin niya yung food truck na sa ano. Kaya nakaikot ng Amerika. Hanggang New Orleans. Ganda, di ba? Yun pala ang paborito mong pelikula, Direct Jim. Isa sa mga paborito. Anyway, kasi inulit-ulit sa cable yun eh. Kaya, Ha? Ganun ba? Oo. Tsaka maganda soundtrack, no? Sa akin kasi kaya ako naulit ng maganda apat sa yun soundtrack dahil yung mga bisita ko gusto panoorin. Ayun. Yun. Mga bisita mo. Ah. Anyway, mga kapatid, binabati po natin na lahat na nakikinig ngayon. Mula Novaliches, wala na po kami pakialam sa inyo. Goodbye and good riddance. Pero mahal po namin Mahal po namin kayo dahil grabe yung traffic dyan hanggang ngayon pa rin. At sa sobrang ganda ng negosyo dyan, Ultimo Burger Machine nagsarap. Tama yan. Yung McDonald's na nagsara, di ba? McDonald's na nga yun eh. Sa Project 2, hello po sa inyo. Sa mga taga Project 3, hello sa iyo, Zorro, ha? Ingat-ingat lang sa pagmamaneho lagi. Binabati ka ni Direct Jim. At binabati ka rin ni Zorro, Direct Jim, ha? Hello sa iyo, ha? At sa mga taga-Tagaytay, malamig na malamig dyan, tol. Sa mga taga Baguio, congratulations po sa 10 degrees Celsius sa temperatura. At malapit na ang Panagbeng. Ay, oo nga pala, no? Oo. Diyan po sa Tagaytay, nabanggit mo. Mendez, Cavite, hello sa iyo, Omar. At sa Dubai, hello sa iyo, ha? Pangalan na ikinig sa Dubai. Hendrik Oliva, hello sa iyo, Hendrik. Oo na. Nagulat ako sa tweet ni Hendrik. Humihingi siya ng dasal. Sabi ko, bakit? Mga pari yung sumasagot sa kanya. Tsaka, sabi ko, Hendrik, bakit? May sakit ka ba? Hindi, physical exam ako. Bakit daw po basa? Ano ka ba naman? Sabi ko. Yeah. Mag-review ka sa iyong physical exam. Ayan. Mas maganda yung nagre-review lagi. Tsaka pag pinuubo ka, ubo lang. Putuwad, ubo. At nadadagdagan yung nagla-like sa ating Facebook page. Mga dalawa. Dumadami. Dumadami. Dalawa, tatlo. Nung isang buwan, dalawa. Ngayon, tatlo. Kagulat-gulat. Pag nag-like po kayo, makinig naman po kayo. Yan, tama yan. Babaan pa natin dyan sa Bacolod. Ang nag-iisang nakikinig sa atin sa Bacolod si Marsa Pues. Hello si Omar. Sa Davao, kung meron man, hello po sa inyo. Hindi kayo nagpaparamdam. Meron nagpaparamdam dyan. Ay. Sa General Santos City, hello po sa inyo. Diyan po sa Cagayan de Oro, hello din sa inyo. At sa Maguindanao,
Ayusin Lock yung sarili nyo. Ayusin. Oo. Ay, nako mga kapatid, napaka-komplikadong usapin. Hindi po nakaka-relax ang mga nangyayari po dyan sa Maguindanao. Ang alam po natin, hindi lang yan simpleng police matter. Ha? Marami po mga political implikasyon ang mga nangyayari dyan. Ibati na lang natin si dating DLG Secretary Rafael Alunan. Nakakwentuhan ko nga pala. Alam mo, dati siyang miyembro ng Special Action Force. Would you believe? Talaga? Oo, sabi niya. In-interview siya ni Kung gano'n ang Ma'am itura ko, Lucy Cruz. marami akong special action. Easy boy. At ang pangalan ko kanyang Twitter, pinapalitan namin sa kanya dahil sabi ko masyadong Formal. magalang yung Tito Paeng. Sabi, Cho Paeng. Diretso, because politics sucks. Yan. Tama yan. Ha? Hello po sa inyo at sa lahat po na lagi sumusubaybay sa atin at nagpaparamdam sa Twitter. Unahin na natin si Professor Miro Abala. Hello, si Miro. At si Aldo Gardoce. Hello, si Aldo. Ha? At so far, yun lang. Yan na lang, mga kapatid. Sana po ma-relax po kayo sa programang ito dahil hangad lang po namin ng inyong katiwasayan ng pag-iisip. Matapos ang ating subbing sounds, ano bang magandang pag-usapan? Ha? Yun ang tanong. DJ, tingin mo ng magandang paksang pag-usapan. January 31, ano ba mga mangyayari sa mga susunod na araw? Chinese New Year na naman yan. Chinese New Year, no? Tapos, mga 2 linggo na lang. Alam mo na kung mangyayari dyan. Actually, masyadong mabilis yung January na... Ang dami nangyari January. Dumalaw si Oo, sa Papi, di ba? Santo Papi. Kung may tsupaeng, si Pope Francis, Lolo? Corny Lolo Kiko Oo. Papo, di ba? Santo Papi na lang, magaling Santo Papi. Kita mo, kaalis ng Santo Papa kung ano nangyari sa Pilipinas. So, Santo Papi, balik naman po kayo. Ano maganda pag-usapan? Yan, DJ, ang pakiramdam ng pagsakay ulit, ha? Sa LRT, matapos ang mga bahaba rin panahon. Reklamo pa. Diyos ko, parang hindi tayo sibilisado eh. Yun yung ano ko eh. Alam mo, para siyang Ako, yung paborito kong LRT, ang LRT2. May shampoo lagi ng mga kolehiyala. Well, kanina, yun, parang ganun yung naramdaman ko, pero hindi pa rin. Siguro dahil hindi naman ako, ngayon pa lang ako nagsisimula ulit sumakay, di ba? Dahil lumipat ka na sa LRT. LRT1 ako. Oo, dahil doon umaga pa lang, parang New Year. Parang siya Summer Slam. Ganun yung dating eh. Summer Slam eh. Oo. Gera eh. Gera. Oo. Kasi anong oras ka naman kasi sumakay? Umaga naman, siguro mag-aalas 6. Yan ang problema. Anong mga uri ng tao ay mga kasabay mo? So, basa mo lang sa mga pagkatao nila. Yung mga estudyante, okay. Pero talagang minsan, kailangan ko bang sabihin? Sabihin mo. Oo. Mga alam mong magpapawis sila ngayong araw na to. Ganun yung diskarte nila. Kahit gaano kaputi ang mga suot nila, alam mong malalapastangan yun. At saka alam mo pa lang yun. Sa dating ng pagsiksik nila, talagang wala silang pakialam. Yun. Wala silang iniisip. Oo. Hindi ko alam na gano'n na pala yung nangyayari. Ay, oo. So, nasaktan ka. Hindi naman. Ito si DJJ, medyo may pagka-ermitanyo rin kasi ito. Kasi yung for the longest time, ang trabaho niya, umiikot lamang sa bahay niya at sa Quezon City. Yan. Sa Unit UP, sa UP. Pero kanina, yung na-experience ko. Nung Martes. Nung Martes. Yun. Medyo kakaiba. Pero alam mo, Lord, sa mga susunod natin sila sa radio, ma-obserba natin yung babago ng personalidad ni DJ James. Dahil nakakahawa ang kabataan. Alam mo, hindi ko diba? hindi ko mag-gets eh. Wala na eh. Bakit sisiksik ka pa? Alam mo yun? Diba? Wala na. Nagkakagulo na nga kami dito. Papasok ka pa. Alam mo yun? Malilate kasi sila. Malilate sila.
di ko busy sila maaga, di ba? Pangalawa, yung hirap ng mula sa baba ka ng LRT, pumila ka hanggang paakyat. Ang gagawin mo, babalik ka. Isa pa yan. At saka naalala ko huling sakay ko dun sa LRT2, may aircon pa yun. Oh, bakit? Wala nang aircon. Mahina. Siguro mahina. Mahina. Sumakay ako dyan ng isang linggo. Mahina nga. Oo. Yan. Hininaan na. So, bago ka, kahit anong prepara mo, dun sa gagawin mo, maligo ka, ganyan. Pagdating mo dun sa institusyon na pupuntahan mo, baliwala. Wala na. Kaya nag-advise nga ako kay DJJ na i-work mo na, total nasa Maynila ka once a week, ano yung dahilan doon para pupunta ka ng maaga, alas 6 na May kaibigan ako na pag magtuturo siya, ang treat niya sa sarili niya, kakain siya ng barbecue chicken sa Aristocrat ng 6 a.m. Dahil ang klase niya alas 8. So alis siya ng alas 5, di ba? Ayun ang gawin mo. Ganun ang gawin mo. O kaya, dadating yan. gabi pa lang, mag-motel ka na. Diba? Para tuloy-tuloy ka na lang sa... Maganda yan. Maganda yung sinabi mo dahil kanina nahihiya ako sa mga estudyante ko. Medyo malaki yung kwarto, soundproof. Narinig sigmura ako. Nagugutom ka. Alam mo yun, parang narinig ko, malamang to, papasok to ng naka-jogging pants, saka naka-dry fit, mga ganyan, di ba? Yan. Hindi, sikreto lang dyan. Magbawan ka ng extra shirt lagi. Yeah. Tapos para walang tumabi sa'yo, magsando ka sa trend. Yung sando ng kapatid ko na butas-butas, wala mo hiramin yun. Wala namang dress code sa trend eh. Ayun. Tapos, huwag ka magmumog para wala lumapit sa'yo. Tama, oo. Masasanay ka rin, palagay ko. Na-shock lang ako. Pero buti nga, once a week ka lang kailangan gumawa. Isipin mo yung mga araw-araw kailangan gawin na may dala pang mga bayong at mga pinamalengke. Yan, isa pa yan. Ano mo yun? Parang ang dami nyo ng bit-bit, but siguro, mag-jeep na lang kayo. Huwag nyo na isiksik doon, di ba? Hindi mo naisip na baka ganyan din ang iniisip ng ibang tao tungkol sa'yo. Ano ba naman? So, professor ka naman ng Lasal, bakit hindi ka pa mag-taxi? Yan, di ba? Yan. Hindi, naku. Laki-laki ng sahod mo sa Lasal eh. Diba? Kami nga, isang araw, 120 lang kinikita namin. Pero tama yung sinabi niya. Kasi maaga naman nagbubukas yung LRT eh. Pumunta ka na ng maaga, matulog ka ng maaga ng Lunes. At tama, mag-chicken barbecue ka. O kaya, maglakad ka sa CCP, di ba? Oo, lapit lang yun. Pinagpreparahan ko ba yan? Lunes ng gabi, nagpamasahe ko, kaya... Lunes ng gabi, nagpamasahe ko, alas 11, tulog na ako. Di ba? Ngayon, pagkatapos sa klase niya, doon na siya magpapamasahe. Bawi-bawi lang, totoo yun. Before and after, mga kapatid. Uy, good, ha? Ako, pag titignan tayong tatlo, ako yung kandidato sa high blood. Ba't ikaw ang na-high blood? At lumiliban tuloy tayo sa ating program. Alam mo sarili mo, di ba? Oo nga. Na-stress ng maraming commercial, di ba? Hindi nyo kasi kailangan gumising alas 3 ng umaga. Yun. Trabaho kaya to. Oo. Hindi ka na natulog eh. Yan. Ginawa ko noon, may date ako ng hanggang alas 4. Diretso pasok. Matindi. Ang mga opinion po ni Direk Jim Libira ay kanya at kanya lamang. Yeah. Sinusulin mo yung oras mo talaga. Oo, tsaka doon ako sa yung palasyo sa tabi ng ABS-CBN. Doon ako. Kay Haring Arthur. Na ginagamit ni Jim ang kanyang mahabang lance, espada. Sa mga kabubukas lang po ng radyo, walang ng kamalay-malay sa nangyayari po sa inyong radyo, ito pa rin po ang pinaka-swabe, pinaka-malamig, pinaka-walang problemang 2 oras sa ere. Ang problema lang po natin ay kung ano ang iinumin namin kasabay ng pagkain namin ng napakasarap na Cuban sandwich mula sa Pepe Cubano, ha? At para sa orders po, i-search lamang po ang Pepe Cubano sa Instagram, ha? At may Facebook page din po siya. Meron din po silang stall sa Salcedo Market tuwing Sabado. Artisanal na mga food ngayon. Correct, mabalik eh. Hindi, tsaka pag inalam mo yung sino yung gumawa nito, hindi yan yung ginagawa niya talaga, di ba? Hindi. Oo, parang may mga desisyong nagaganap na umiba ng landas. Ang ehemplo ko dyan, itong muling pag-usbong ng
Ilocos Empanada at Bagnet ay resulta ito ng mga artisanal na bumabalik tayo sa mga kaya ka na high blood, Lord. Pinapadagdagan mo pa yung itlog. Si Jay yun. Si Jay yun. Ewan ko. Ano ko Tsaka yung ganisa. Bakit? Wala sa high blood eh. Wala akong high blood. Ako, bawat meal, 2 itlog ako. Alam mo dati may nagka-problema ako sa balat. Tapos feeling ko noon, dahil sa itlog, eczema. Mataas yung mataas yung So nagpa-derma ako. Kala ko eczema. Yun. Sabi sa akin, wala daw kinalaman yung itlog doon. Ganon? Walang kinalaman ng itlog. So, Kain ka pa rin. kain pa rin ako. Itlog ng manok po ang pinag-usapan. Sabi ako, baka ano iisipin ninyo, ha? Itlog ng manok. Yung piniprito po, hindi yung kinakamot. May dilaw sa gitna. Hindi po yung nilalagyan ng pulbo tuwing umaga. Ay, mga tol, ha? Kayo ho ba? Ano bang luto ng itlog ang gusto ninyo? Marami nakinig sa atin, tol, nung pinag-usapan natin ng lyric yung Caldereta. Kaya ba may nakain kayo lately na masarap-sarap? Ha? Ikaw ba? Sarap-sarap. DJ J, Professor J. Ay, ano yung masarap pagkain sa binili? Maganda ang cafeteria ninyo, ha? Sa cafeteria nila. Napaka-sosyal. Parang wala sa Mildred's. Pilipinas. Yung Mildred's. Mildred's. Ano yun? Yung sabi sa akin yun na lang daw yung kumbaga, luma na yun, na yun lang yung natira, lahat bago na. Saan? Cafeteria ng Binil. Ay, naku. Yung Mildred's. Yung lapit mo sa isang matagal na institusyon ng vegetarian food. Ano yun? Kung saan ako pinanganak? Manila Sanitarium, ang lapit mo. Talaga? Saan banda yun? Hindi ba sa Lazaro yun? Hindi. Nalimutan ko na ko ng Liberisa, di ba? Pasay. Bago dumating ng Buendia. Dahil ang Manila Sanatorium ay hawak ng mga Sabatista. Marami sila mga veggie meat, ano? Mga ganyan. At yung mga juice nila ay squeeze. Hindi pwede sa artificial mong katawan yan, DJ J. Matagal kasi doon ng tatay ko. Magkasakit ako. Kaya, So walang mantika itong mga to. Wala bang mantika? hindi pala, tapos uminom ka na lang ng isang baso Baguio oil pagkatapos. O kuha ng kuha ng pinaglutuan ng fishball. Sebo. Punta na Sebo. Ay mga kapatid, sana relax lang po kayo dyan, ha? Dahil Sabado ng gabi, ano bang gagawin mo Sabado ng gabi, ha? Aba, Tingnan mo si Kuya James, di ba? Nagtatrabaho Sabado ng gabi, tingnan mo na-stroke tuloy. Talaga? Dapat, hindi mo alam. Hindi ko alam. Ano ka ba? Stroke ba yun? Na-stroke si Kuya James. Ang joke kasi hindi na rin natutulog. Bakit? Marami naman sa Project 3, hindi natutulog, tol. Oo, kala mo mga tanod. Ang titibay naman ng katawan. Pag medyo lumakas ang boses mo, naglalabasa sa mga iskinita. Pag naplatan ka, may venting tutulong sa'yo. Boss, gusto mo i-vulcanize pa natin yung spare tire mo. Pag nabangga ka doon sa puno sa gitna. Oo, ano? Yan lang. Alam mo na, pag nakita mo yung Nara Street na Nara yan, di ba? Alam mo nang... Mulabi. Malabi. Alam mo nang adik ang nagtanim ng puno sa gitna. Sa gitna, eh. ano? Ay, hindi may kwento yun. Anyway, nilagyan pa ng plant box. Hindi nila maputol kasi may nakatira daw doon. Pero marami nang aksidente noon. Noon pa naman yan. Pero kasi may puno sa gitna ng kali. Hardcore talaga. Hardcore. Ngayon, inilawan na nila. Dati hindi mo makikita yun. Oo, bubulagan lang siya bigla yan. Kaya ba mga kapatid, may puno ba sa gitna ng ano ninyo? Kali ninyo. Alam ko sa Bacolod, may kali dyan. May sementeryo. Oo. Alin? Sa Bacolod, may sementeryo sa gitna ng kali. So paano yun? Dinadaanan siya. Hindi, ginawa parang park. Parang park. Sa gitna na nga. Matindi. Hindi. Yatin mo, sarap ng inasal sa Bacolod. Thank you po Tita Susan Dalmacion sa inyong napakasarap na Cuban sandwich. At walang pasalamat sa Balamban Liempo dahil binayaran po namin ito ng 190 pesos. Ngayon pa man, maraming salamat po sa mga taga Cebu, ha? Nanonood po sa bandang Radioactive Sugar Project sa COA 3 noong January 14, tama ba? Dami bang tao? Basta January na Basta napakasaya.
isa sa mga gig namin, mga pinakamagandang tunog. Yan, oo. At ganadong-ganado si DJJ tumugtog, ha? Talaga. Parang, At nasira. May nasira akong mga gamit. ganun ba? Kaya pala, no? Pero okay lang, kasalanan ko yun. Masaya kami lagi pag tumutugtog kami sa Cebu. At saka Bakit? ito yung pinakamasarap doon. Yung buffet. Ay, yung buffet, given na yun. Pero pinaka-nagulat ako, yung masahe. Nagpamasahe ako. May, yung branch ng Nuwatay doon, mas mura ng kalahati pa. Kalahati ka agad. Nuwatay ba yun? Oo, Nuwatay yun. Hindi. Hindi, iba yung sa'yo. Iba pa ba yun? Oh. Yung Nuwatay, parang 150 isang oras na yun. Ay, mura yun. Mura yun. So ginawa ko, nagpa-foot massage ako, tsaka whole body. 300. Ako naman. Ano pa yung pangalan? Pinamasamayaan ko. Nakita ko nga yan. Pinuntahan niyo. Thai Boran Massage. Ha? Bakit naman nandun na kayo? 500, 3 oras. Nandun na Ang kayo sa... problema, lalaki nagmasahe sa akin. Hindi ka umalma o hindi ka Baka nga tinis. Hindi, nung una, akala ko naman, kasi yung sa 500 na yun, papapiliin ka ng 3 klaseng masahe. Akala ko naman, yung lalaki sa foot massage lamang. Yeah. Isip ko, okay siguro yung masaheng lalaki sa paa. Kasi masakit talaga yung paa ko. Lingit sa aking kaalaman, siya rin pala ang magta-Thai at Swedish massage sa akin. Bakit naman kailang babae pa yun? Pero ito nga yun, lagi kong sinasabi yan, parang kawawa naman yung mga nagtatrabaho na Yun, lalaki. yun lang inisip ko din. Hindi. Lagi kong iniisip yun. Hindi sila kawawa. Hindi, dahil ibig ko sabihin, di ba? Meron silang mga kliyenteng gustong-gusto sila. Okay. Pero dati wala yan dahil ako nasanay ako sa masahe, sa barberia eh. Actually, Pag nagpamasahe yung lolo ko, ako rin. Barberia. Oo, lahat. Hindi yan parang tayo massage na umaabot ang kanyang mga daliri. yan. At ang mga pisngi. Alam na pag tinutupi-tupi ka. Oo, eh. Di ba? Nagtataka ako sa inyo, ba't nag-Thai massage kayo sa Cebu? Yan ang capital ng linggam massage. Medyo Therapeutic massage. Medyo lumayo tayo dyan. Dahil may kasama si DJJ sa biyahe na yun. Ha? Hindi pwedeng maligaw sa ganong paksa ang ating usapin. Ha? Hindi pwede dahil nakikinig si nanay. Hindi. Si Tia. Si Mrs. Gapasin nakikinig. Therapeutic massage yun. Lingga. Pang iwas sa prostate. Pero ako naman may dahilan ako bakit nagpa-Thai massage tayo. Ay, ako. Hiwalay tayo. Dahil, kung nagpa-Swedish ako, sigurado baka hindi ako nakatugtog ng maayos nung gabi na yun. Bakit? Isipin mo, puno-puno ka ng Oil. langis, di ba? Papawisan ka pa. Biyahe pa tayo ng airport. So, naisip ko yun, parang pinipilit nga ako nung receptionist. Hindi, sa Swedish na kayo. Hindi, malangis eh. Hindi, lagyan naman kayo ng pulbo. Polvo pagkatapos. So, Hindi pa rin eh. Nagdududa ako eh. Kasi nakakairita yung mantika minsan eh. Depende ko sila nagpapahid. Ha? Depende ko sila nagpapahid. kung lalaki nagpapahid, problema rin yan. Problema yun. Oo. Gaya na nangyari sa akin. Ha? Oo. Na, alam, naranasan mo naman yan. Dito sa may maginhawa, may pinasok ka dati. Ayan, oo. Diyos ko. Pumalag ka dahil ang kanyang mga kamay ay... Talagang, ano sabi mo? Uy! dahil yung laman ko nadudukot niya na. At dahil alam mo tayo massage, maraming maneuver yan. Yan, oo. Ganun din, ang mukha ko ay nalalapit din sa kanyang mga pribadong mga bahagi ng katawan. Na ayoko yun. Dahil dapat natutulog ako ng 3 oras, di ba? At ayoko namang maging parang inosente na malisyoso, di ba? Na magpapapalit ako. So, Ang maganda sa lahat ng yan, sa lahat ng mga reklamo nyo, kayo pa nagbayad. Kaya ko nagawa. In fairness, ang sarap ng pakiramdam ko pagkatapos. Yun nga lang, nung nakita ko sa liwanag kung sino nagmasahe sa akin, may bigote. mukha ni Bitong, ni driver ko. Para si Bitong na lang.
Ang tindi noon. Ito pa, di ko ba talaga makalimutan dyan, Thai massage, di ba? May ano na talagang binend niya ako. Ano yan, lazy man's yoga. Hindi, wala na akong magawa. Talagang yung hangin talaga sa loob ng tiyan ko, talagang wala nang... Kumawala. Kumbaga sa Nawasa, may gate yung mga dam, di ba? Talagang wala nang gate. Talagang binuksan. Narinig talaga sa buong parlor yung talagang pagsabog ng aking ano. Ano naman pakiramdam? Nagtawanan yung buong, alam mo hanggang pinakahuling cubicle na dinig ko, itong mga tawa talaga. Hindi lang isang beses, 3 beses pa nangyari. Matindi. Pero ganun yata talaga. Tol, natutuwa ko pa siya sa mukha. Kasi parang nakaganon siya eh. Oo. Parang kinakasta ka. Ganun. Meron talaga, di ba? Oo. Ganun. Tama. Buti yun, ano naman pakiramdam nung sinabi niya, sir, hawakan niyo yung mga kamay ko. Ayun. Kasi Ba yun? Hindi ko siya hinawakan. Sir, hawak na kayo sa kamay. Hinawakan ko yung mga pulso niya. Yeah. Diba? maganda karanasan para ninyo. Pit, senyor. Pit, senyor. Pero nakakatawa dahil alam ng mga tao, yung mga tugtugin namin na hindi alam sa Maynila. Pero talagang parang mga napansin ko sa mga sinibog natin, parang mga master grillers sila, no? Matindi ang pag-iihaw nila. Lahat iihaw. Ito pala. Hindi mo sabihin, yung dagsa ng mga turista sa Cebu, kayang saluhin ng Cebu, na lahat may magandang experience. Di ba? Pagkain. Pero puno ang mga hotels. Ibig sabihin, ganun karami yung pwede mag-entertain sa'yo doon sa lugar na yun. Correct. Luto at di ba? Halimbawa, Siliman. Ang Siliman? Punuin mo ng tao yan. Hindi kaya. Di ba? Yun. Papasalamat kami kay Kelvin Yu, nag-share sa pagdala sa amin doon. At sa pagpayag sa ikalawang araw namin sa waterfront, ay pinayagan kami abusuhin ang breakfast buffet ng waterfront hotel sa Cebu. DJJ, ikwenta mo kay Direk Jim at sa buong sambayanan kung paano mo inabuso ang bundok ng bacon. Bundok ng bacon, yun yung superstar doon. Isipin mo, umaga, yun lang. Para sa akin, yun lang talaga yung highlight ng umaga na yun. Bacon Wars. Yun talaga. Mamili ka. Yung itlog, okay, given yun. Pero yung bacon, at saka kung paano na niluto. Talaga yun. Ang kalaban mo na lang doon, yung dangal mo. Yan. Yung hiya mo sa sarili mo. Actually, nag-dessert na ako. Sinunta ko po ulit ng bacon. Pang sarado. Ganun lang kasi. Kasama natin si Loki. Nagpaka-healthy. Kumuha ng cereal. Pero may bacon sa tabi. Yun talaga yun. Grabe yun. Ang sarap ng inyong mga tingin. Para sa akin, tanggalin na nila lahat. Iwan yung Bacon na lang. Yung nata. Pagkatapos nun ay naghanap. May itlog. Yung kasamahan natin ng si Wilfredo Nidoy. No. Sinabi niya, pagbalik daw niya ng Amerika, gusto niya naman magpa-intravenous injection ng asparagus. Sobrang dami ng baboy na nakakaya sa Cebu. Ba't yung asparagus ba flush ng... Hindi, wala lang. Kasi parang may gulay daw yung katawan. Pero sabi naman, di ba, ayon sa mga Paleolithic diet theories, gulay at karne naman daw talaga ang dieta ng ating mga ninuno, mga panahon ng mga cavemen, kasi wala pa naman daw mga paraan ng pagano ng mga grains, ng mga rice, ng mga pasta, ng mga bread. May ko dyan, pagpapatunay, yung utol ko, may hilig maganda yan diet, healthy. One time sinubukan niya, ang diet niya lang, for 1 week, 1 week lang, walang tinapay, walang kanin. Ang tinira niya, puro taba. Tapos kukuha pa siya ng isang slice ng butter, kakainin niya. Yun ang tinira niya. Pagkatapos ng 1 week, yung week na yun, nanghina siya. Walang asukal, walang greens, walang kanin. Protein na lang. Puro ganun lang. Walang gulay, puro ganun lang. Nanghina siya. After 1 week, reset yung katawan niya. Lakas niya. Tapos pumayat siya. Ganun kabilis. So parang yung sinasabi niya, nagpapataba yung asukal talaga. Tsaka carbohydrates. Naku, malulungkot ang mga taga-Bacolod, Negros. Bakit?
Sukal. Sukal, oo. May manok naman sila. Oo. Oo. Paano yan? Ang hirap kainin ng inasal na walang garlic rice. Lalo na pag Tsaka yung Chicken oil? Ay! Sko. ano kaya yun? Kukutsarahin mo na lang. Ganun. Sarap ng chicken oil, di ba? Sa mga hindi lumalabas ng bahay, ikutin nyo naman ang Pilipino. Oo, wag maging dayuhan sa Nasin nyo ang sariling bayan, mga tol, ha? Ubus na ang aming Cuban sandwich, pero may kwentuhan pa. Hindi tayo maubusan ng kwentuhan, mga tol. Lord De Vera po kasama si EJJ. at si Direct Jim. Lord, kwento mo naman mga project mo ngayon. ano ba project ko ngayon? Tulog. Tulog. Tapos may mga aklat tayong gagawin, ha? Kung ano yung mga yon, sorpresa na lang yan. Kapatid, ha? At ito nga pala, dahil malapit na mag-Pebrero, tol, Hindi, Pebrero na bukas. Pebrero na pala bukas. At malapit na mag-Valentine's Day, ha? Next week, ha? Magbabasa kami ng mga tula tungkol sa pag-ibig. Mga tula sa pag-ibig. May panawagan kami kung meron kayong mga tula dyan o kung gusto niyo magbasa ng ganito na lang. Pupunta sila rito. Bawal ang lalaki. Bawal ang lalaki. Ganito. Ano ba ang inyong favorite love poem? Yeah. I-share nyo naman sa amin yan sa pamamagitan ng pag-record. Basahin ninyo ang inyong favorite love poem at i-record po ninyo. At i-email nyo po yan dito sa amin sa Chilaxedo. Sa akin po, ang email ko po ay Lord DV, 2 D po yan, Lord, L-O-U-R-D, DV, at gmail.com. Ikaw, Direct Jim. Direct Jim, D-I-R-E-K, Jim, one word, at gmail.com. Gmail.com din. Ikaw naman, DJJ. JBG 2013. Baka may email ka na. Yahoo. Hindi. Gmail to. JAYBG 2013. JBG 2013 at gmail.com, ha? Unahin na po natin, ha? Hendrik Oliva, maraming salamat, ha, sa advance. At pa-advance na kami, ha? Magbasa ka ng favorite mong love poem. Yan. Aldo Gardose, wala ka na excuse, tol, ha? Kahit anong favorite mo love poem. At ay, yung tatlong Maria, ha, na nagpadala sa atin. Magpadala naman kayo dito ng inyong mga tinig, ha? Record yung mga tinig na nagbabasa ng tula sa pag-ibig, mga kapatid, ha? At, LordDV@gmail.com, DirectJim@gmail.com, or JBG 2013. Mamaya, sasample lang namin kayo ni Lord. Kung paano yung ginagawa. Ngayon, matapos ang mga swabing sounds, ha? Imbitay mo din sila. DJJ. Inuulit namin sa mga kabubukas lang po ng radyo at kayo po yung mahilig sa mga tula. I-record nyo po ang sarili ninyo, yung mga tinig ninyo, na binabaso nyo po ang inyong paboritong tula sa pag-ibig. Kunyari, mayroon kayo paboritong tula ni Neruda. Yan. Basahin nyo po yan. I-record po. Tip lang po. Ganito, tip. Kunyari, may iPhone po kayo. Hanapin nyo lamang po ang voice memo. Pindutin nyo po yung... Pindutin po ninyo yung pulang botones doon. And ready na kayo, ha? Para lang may kausap kayo sa telepono. Ganun lang yon. Tapos, nakalagay doon, share, ha? Share. Piliin nyo po doon, email, ha? Tapos ilagay nyo po yung email address na LordDV@gmail.com o kaya DirectJim@gmail.com o kaya JAYBG2013 or JBG gmail.com. At siguraduhin nila na MP3 na. MP3 na, ha? Kami po bahala dyan. Lalagyan namin ng swabbing sounds. Yung mga ano ninyo, ha? Iyak-iyak pa dyan. Iyak-iyak pa. Ay, nako, parang ano yan. Yung pinatugtog natin dati, ha? Yan, o. Ito. May gusto akong basahin na tula ng ating iniidolong Makata na si Rebecca T. Anonuevo mula sa kanyang koleksyon na Nakatanim na Granada ang Diyos. Ito po ang tulang Lamig. Lamig. Dahil malamig na yun. Lamig. At paano
Anong nangyayaring biglay nababalot ng malamig itong puso na pinarikitan simula pa ng ipanganak sa daigdig? Ito kay panaginip na kasabay ng gabing hindi tumigil ang ulan sa paghampas sa bubong at bintanang salamin din ng ataul ng tumigas na panindim. Paano binubuhusan ng parehong tubig mula sa langit? Tubig na umantig rin sa init at ngayon tumupo sa pananabik at pag-abot ng diwa sa iniirog. Tinawag ko sila sa dalisay na pangalan at walang umimik, walang nakarinig, walang lumingon. Umurong ang dilang may mutya ng talinghagang nakabaon, na manhid, nangapal, ngunit walang sakit na nailwal, walang hinagpis, walang panginginig o sumpa ng pagngangalit o pagbanat ng laman pag umahalakhak. Walang alaalang bablikang may alang-alang. Yan po mga kapatid. Di ba? Walang lamig. Becky yan. Talaga ibang... Rebecca yan ha. Rebecca Anunuevo. Hindi po yung Becky na bading ha. Siya ay dean na ba siya sa Miriam University? Miriam. At nangunguna sa pakikipaglaban sa pananatili ng Pilipino. Tama yan. Sa universidad. Ayan. Ito, feel ko itong Hindi ko alam kung anong forma nitong sinulat na love poem ni Rio Alma na mabibili niyo sa National Bookstore yung kanyang sentimental. Ang ating pambansang alagad ng sining sa panulaan, Virgilio S. Almario, Rio Alma. Parang baliktad na Villanelle. Walang dapat mangulila ngayong gabi kundi ako. Wow. Walang dapat mangulila ngayong gabi kundi ako. Pagkatapos ng maghapong paglalayag, may iniwi akong puso'y walang silbi para man lang makaramay sa magdamag. Walang dapat mangulila ngayong gabi kundi ako. Samantalang nanguusig ang alabok, sa dila ko'y puro apdo ang nalabi, puro tinik, pati pilak sa aking buhok. Salita ko'y tanghal mang templo trubi. Walang dapat mangulila ngayong gabi kundi akong mangingibig na tumanda sa sangtabi. Sinaktan ng gunitang pangkupang ko, inuuyam ng pangakong naging tigbi. Walang ibang nangulila ngayong gabi kundi ako. Yan, no? Yan, wow. Sige. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Lahat mong ramdam ko yung parang lahat ng heartbreak mo dumadating sa gitna ng gabi pag nag-iisa ka. Grabe, no? Bakit? Alam mo, maganda rin. Wala tayong kopya ng no? Yung mga translation ni Rio Alma ng Neruda. Hawak ko kanina yun. Yung sila ni Joey Bakira na nag-edit. Oo, maganda sana yun, ano? Di ka nga ni Mike Rosa. Ay mga kapatid, kung kayo nagtataka kung bakit wala kami minumura, walang dinudulog na problema sa kung namang gobyerno at ahensya, dahil ito po Chillax Radio. Trabaho lang po namin, uminom at magbasa ng tula, mga kapatid. Ha? Yan. Sige, basahin mo yan, Lord Taos. Babasa. Ito, di ba laging laging parang nangaharana o kaya umiiyak pagtula ng pag-ibig, di ba? Yung bago natin pambansang alagad ng sining. Iba pag dumula ng pag-ibig. Iba talaga. Sumusugat. Ha? Pero unahin mo muna yan. Parang nawawala yata. Babasahin mo. Ito. Kung akala natin minsan yung mga singer-songwriters natin ay kunyari, sa mga gaya ni Jess Santiago ay puro revolusyon at pagdarahok ng sambayanan ng kinakanta lang, no? Nagkakamali ho kayo dahil kaya na hong tumula sa pag-ibig. Yan, makatahan ng taon, yung taong 1980s yata. Ito yung tula na Isang Kurot sa Gunita. Hindi ito ang obertura ng mga kamao
at nagtatagis ng mga bagang. Ito ay isa lamang kurot sa gunita ng mga kalsada at liwasang bayan. Naginiik ng napadpad ng mga swelas at ginali ang mga paa. Isa lamang itong tapik sa balikat ng Taliban na nahidlip at nangarap na siya'y malayang matulog. Sabihin natin ito ay kaping barako o ilang tuyong dahon ng papaya na ginayat at binilot ng lamok at lamig at ngayoy gabi na. Nakatalaksan sa mga bangketa ang nakarupyong mga alaala. Ang dugong tumabon sa mga bakas, ang pawis at luhang nagpalagkit sa mga kalye sumanib sa ulan at walang nalabi. Maliban sa ilang piraso ng utak na kusang kumapit sa gilid ng kanal. Hindi. Ang himig ko'y hindi isang pasadoble na namimigat sa mga yabag. Ito'y isa lamang kurot sa gunita. Isang sundot ng aspili sa umusling mga ugat. Parang maganda yun, Ang dapat ramdam ng mga taga-Project 3 yan. Mga nagngangalit na pang. Di ba? Tama. Alright. Oo. Sample pa. Dahil parang parang gusto mo magbilin pag nakakarinig ka ng ng mga tula sa pag-ibig. Parang gano'n di ba? Ang gagawaran pa lang, tama ba, Lord? Ng pagkilala bilang pambansang alagad ng sining sa panitikan itong taon na to ay isang profesor ng De La Salle University. Dati, di ba? Retired na siya ngayon, siyempre. At ito, epic kung magsulat ng mga... So, ito pinakagusto ko nga niya, collection niya, Sugat ng Salita, di ba? At ganito niya pinakita ang kanyang pag-ibig. Ang title niya, Patalim, ni Cirilo F. Bautista. Ay, ganda yan. Araw-araw, sinusubok naming mag-asawa ang talim ng aming balaraw. Halimbawa, kung umiiyak ang bunsong anak, at hindi kumikilos ang sintang mahal, sasaksakin ko siya sa likod at patawang pagmamasdan habang dugoang pasususuhin niya ang bunso. Kung pundi ang bumbilya sa aming kusina at ako'y abala sa paglikha ng tula, hindi niya ako titigilan ng saksak sa batok hanggat ang ilaw ay di napapalitan. Patas lang ang aming labanan. Lagot kung lagot, walang dayaan. Kaya sa katapusan ng araw, magbibilang kami ng sugat. At tila mga gulanit na kaluluwa, magtatawanan at magsusuntukan pa. Ganito kami lagi sapagkat labis ang pag-ibig namin sa isa't isa. Yan. Alam mo magandang follow-up yan, Direk Sim. Hanapin mo, Sim Collection, ang tulang, ang tunay na pag-ibig. Meron siya. Ang tunay na pag-ibig. Maganda ang kanyang paghahalintulad sa pag-ibig. Look, matagal mong interview mo na si Koyang Cirilo, di ba? Ay, kasama ko yan sa UST. Oo. Noong tinayo yung creative writing, swerte mo naman, di ba? At kumusta naman siya? Pakilala mo naman siya sa taong bayan. Oo, ito ay marami nang nasulat pula pareho sa English. Foremost sa English talaga siya nagsusulat, no? Nakapagsulat na rin siya ng nobela sa Filipino at mga short stories sa English at ibang klase, intellectual. Siya ehemplo ng matatawag natin intellectual na manunulat talaga. Ang kanyang mga topics ay kasaysayan, metaphysics. Ito. Yung hawak mong libro ay metaphysical ang mga paksaan yan. Paano buhay ng isang todong manunulat, di ba? Kita mo naman dito, pinapapalitan yung bumbiling, hindi siya kikilos dahil nagsusulat siya ng tula, di ba? I'm sure hindi lahat ng asawa maintindihan yan, di ba? Si Cirilo ay batang tundo, At nung bata raw siya, dinadalaw daw siya sa bahay niya ni Alejandro Abadilla. Dahil taga-Tambunting na, lalakarin. Pupunta raw ng bahay yun, natamay sa bahay niya, may dalang gin.
Tapos, kunyari, sige dyan ka lang. Kung ano si Cirilo lang may gagawin sa bahay, doon lang si Aga. Papiano lang ito sa bahay. Di ba? Galing, ano? Di ba? Mga Makata nagdadalawan ng ano, di ba? Yan ang tundo dati. Ngayon, ewan ko. Sige. Easy. Ito. Yan. Ito, ibang tono ni Cirilo Bautista. Batang tundo nga siguro. Ang tunay na pag-ibig. Cirilo F. Bautista, pambansang alagad ng sining sa panitikan. Ang tunay na pag-ibig ay kabaong na walang laman. Ang nakikiramay ay dumarating na may bulaklak sa lalamunan at luha sa bulsa. Ang sakit. Nakaupo sila sa ngipin ng kalungkutan. Tulog ang kanilang isip. Alam nila kung nasaan ang patay, kung ano ang kulay ng kanyang kamay, na walang lapida sa kanyang noo. Palagay ang kanilang ulo sa kaalamang ang sulat ay kumikitil, ngunit ang kaluluwa ay nagbibigay buhay. Yun, no? Yun pala. Bigla ako naligaw doon. Ako rin. Pero daming ideas na pinapresent doon sa maiksing to lang yun. Diba? Yung soul, yung konsepto ng soul ni Plotinus. Diba? Ha? Plotinus ba yun? O tama, Plotinus. Mga early philosophers, no? Ng mga dark ages, mga post-dark ages. Kasi yung konsepto ng soul, di ba? Kasi parang kala natin matagal yung konsepto ng kaluluwa, pero may punto sa kasaysayan natin na pinagdebatehan nila yung konsepto ng kaluluwa. Yan. Di ba? Matindi yan. Ayan mga kapatid, muli panawagan ulit. Diyos ko. Valentine's. Sa susunod na 2 linggo mga tol, pag-ibig ang pag-uusapan natin, ha? At mag-tweet lang kayo kung gusto nyo mag-record dito kasabay namin. Isa lang ang hilingin namin. Bawal ang Hindi, okay lang kahit may lalaki. Pero kailangan naka-all red kayo. Ay, matindi. Para alam namin tutula talaga kayo. Kundi hindi namin kayo papapasukin. Parang kinabahan ako bigla. All red, ha? Kasama na dyan ang mga kaliwang, mga kaliwang grupo, ha? Dahil mga kapatid, ang sinasabi po nila, ang puso ay nasa kaliwa. Yan. Oo nga, no? Mga tol, nakalipas na naman po, naman po ang swabing 2 oras sa Himpapawid, Chillax Radio. Lord de Vera po, kasama si DJ J. Professor J. Kapasi. At si Direk Jim. Yes, nagbabalik ang aking Ninja Party. Yan, alright. Mabuhay po tayong lahat. At sa Maguindanao, mais kayo, ha? Chillax Radio.